Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung lighter side ng SEO. And ito, mainit-init na topic ang ating pag-uusapan today. Nice. Oo, laging mainit yung topic natin pero mas mainit to sa Mas mga mainit topic na, talaga to. na nauna. Ang topic natin ngayon is about yung AI mode na nirelease ni Google. So, yun. Ilang ano yan, days Ah, ago pa lang. parang one, two, parang two Two days days ago. ago pa lang, Parang ano? 2 days Oo. ago pa lang. So, So, bagong-bago pa lang talaga to. tsaka disclaimer lang, this is just an opinion sa mga Mm-mm. pwedeng mangyari kasi wala pa to sir no sa ibang bansa. Nasa US pa Sa lang siya. US pa lang ata Parang to, beta in-implement. test. So nandun pa lang, so manghuhula tayo ngayon. Pero yung Ah, panghuhula natin may mga backup naman yan ng data. Yung mga sinabi na rin ng mga mas malulupit pa kaysa sa atin. So mm. yun, sit back, relax and enjoy this AI mode show. Yun, sir, explain muna natin sa kanila sir yung Sige, AI sige. mode ng Google. Ano Mm. ba yung anong pagkakaiba nga dun sa traditional search? Ayan, I think marami tayong pwedeng pag-usapan dito. Pero doon na lang tayo sa simple muna. Mm-mm. Yung AI mode, basically, ito rin yung Search Labs eh. Kung Okay, naalala nyo. okay. Nirelease itong Search Lab May 11, 2023 pa lang ah. Basically, nung nag-start yung LLMs, mga, OpenAI, o yun, yung nagkaroon ng emergency kay Google, Mm-mm. naglabas sila nito ng Search Lab. So para siyang test, kumbaga Mm. magsa-sign up ka muna para magamit mo. So ako nag-sign up Mm. ako doon before and ayun, nagagamit ko yung AI overview doon sa account ko lang na yon. Kung mapapansin nyo, doon sa ibang mga account nyo before sa Google, hindi lumalabas si AI overview. So kailangan mag-sign up ka pa kay Search Labs. Pero Mm. ngayon, ni-roll out na ni Google, automatically may AI overview na, lalo na doon sa US. So meron na Yan. silang parang tab na inad. Mm. Di ba, kung magsa-search kayo sa Google, may nakalagay doon yung images, videos, news. Sa tabi nun, meron nang nakalagay na AI mode. Yun yung aking observation ngayon. Kahit ba naka-VPN, sir, hindi mo makikita to? Or pag naka-VPN ka, makikita mo to? Di ko pa na-try eh. Pero I think, Okay. pag Mm. naka-VPN ka, may chance. Kasi Mm. sabi doon, any US-based search, maglalabas sila Subukan ko rin. yun Tingnan yung natin. nabasa ko. So, bali parang ang mangyayari dyan sa AI mode, para ka nasa loob ng, kunyari lang ng ChatGPT, na pwede ka na magtanong. Halimbawa, meron kang tanong na isa. Tapos, para siyang naka-close loop ka, na nandun ka lang, di ka nalalabas. Tama ba? Correct, correct. That's right. Okay. So may automatic na ina-answer sa'yo si Google. So Mm. sinasummarize niya na lahat, no? Pull out Kum niya yung Kumbaga to, 'di ba kung mapapansin nyo kay ChatGPT pagka nakikipag-usap kayo, minsan yun, oo, yun naaalala nga. niya yung mga napag-usapan nyo before. And kahit hindi Mm. nyo sinasabi yung name nyo, minsan, meron kayong na-prompt na nasama nyo yung name nyo, kilala ka na niya. Pag Mm. nag-search ka ng another new query. So ganun din yung kay Lupit. AI mode. Gaano Magkakaroon ka kaya ng personalized. gaano kaya kalaki yung server nito, no? Kasi napakadaming, alam mo na, building na rin siguro yung mga, I mean, Google, Ah, syempre, oo. Pero ah. yung para dito pa sa AI mode na to, naka-separate pa siguro to. Mas Anyway, malaking data center yan, for yun nga sure. eh. Ang iniisip ko, iba, isang buong barangay. Anyway, paano kaya sir nakaka-apekto itong tingin mo paano 'to makaka-apekto yung AI mode na 'to sa SEO strategies natin kung paano tayo makapag-recalibrate? Alright. Well, aminin ko na, no, ngayon pa lang sa umpisa, talagang Mm. malaking epekto ng AI mode. Hindi pa man nilalabas tong fully rolled out. Kumbaga, yung mga SEO medyo nagpapanik na kung ano yung mga pwedeng Mm. gawin, no, after. Mm. Kasi from traditional na tipong maglalagay ka ng keywords doon sa Yan. page mo, Mm. magta-target ka ng topic, tapos lalabas ka doon sa top 100, 'di ba? Mm. Tapos doon sa top 10 may chance ka na maklik. Ngayon Mm. sa AI mode talagang Wala. kumbaga pahirapan Mahirapan. pa. Mahirap Mm. pa sa ngayon dahil di pa natin alam kung ano ba yung mga ranking factors na kasama niyan, unlike before na meron na tayong clue, no, na ano yung mga ranking factor para makalabas ka sa traditional search. Kaya nga natin pinapractice yung ating SEO skills para matutunan natin kung paano ba natin matutulungan yung mga clients natin. Pero dito Mm. sa AI overview, parang ano siya, panibagong method of optimization yung Mm. kailangan nating gawin and baka mas advanced or mas enhanced processes pa dun sa mga ginagawa natin before. So, Mm. yun yung naiisip ko nga pwedeng mangyari dito. As Okay. much as possible, nandun ka dapat sa tinatawag nilang position zero. 'Di ba? Mm. Yung tinatawag nila. Dati, featured snippets lang yan eh. Ngayon, Mm. AI overview na siya. Tsaka So, ano, yun yung aim mo.
Tsaka yung ano, yung ngayon, 'di ba? Ngayon kasi is na-experience pa natin yung AI overview. Pero tong AI mode, ano siya kumbaga featured snippet siya na interactive. So, 'di ba, parang ang magiging pinaka laban mo na lang siguro dito. Hindi ko nga alam kung may laban pa ba tayo dito eh. Yung sa strategy na lang, strategy wise, hindi ko alam kung kailangan mo ng alam mo na kasi dati ko pa naman pinipreach to sa mga nagiging students na shoutout sa mga students ko diyan. Tawag dito, dati ko pa to pinipreach na maging ano kayo, tag dito o nasa omni channel kayo na wag lang kayo maglalagi sa Google. Siguro ganoon na yung talagang parang doon na tayo papunta. Like yun nga, omni channel, and Mhm. hindi lang tayo ngayon mag-iisip as an SEO like baguhin yung metadata, ganito bla bla bla. Hindi lang Mhm. ganun na yung gagawin natin. Mag-iisip na tayo ngayon as a marketer. Parang Tama. doon na tayo na po. Kasi dapat naman talaga ganun na rin talaga yung nasa isip mo na sa una pa lang, no? Alamin mo na kagad yung, halimbawa, yung iba kasi hindi pa inaalam yung mga, yung ICP na lang, hindi pa inaalam dun Mhm. sa, doon sa ano, 'di ba may ganun eh. So, hindi ko nalalahat pero may ibang ganun. So, nagpo-focus lang sila kunyari sa yung mga madadaling ayusin. Ngayon kasi, yung mga madadaling ayusin sa website na pwede na rin ayusin ng AI ngayon, madali na siyang gawin ngayon yung mga metadata, stuff like that. Ayun nga, yung sa strategies, sobrang laki ng ano, magiging epekto. Medyo natatakot ako, sir, kaya medyo nauutal ako ngayon. Pero pag nakikita ko yung future na to, parang magiging obsolete na ba yung work natin? Ganon gagad yung naiisip ko eh. Is this Armageddon? Is this parang yung sinasabi nila na common na sinasabi na SEO is dying thing. Mhm. So, Mhm. nandun ako sa ano nasa point na ganun na ano ba tayo next year? Ano ba tayo next year? 'Di ba? Kasi ang bilis eh. Ang bilis ng Mhm. mga pangyayari. So, yun lang, sir. Sa May tingin dagdag ko, ako. parang pinapantay lang ni Google kung ano yung mga Mm. nangyayari. Like, Mm. aminin na natin na medyo dumali naman talaga yung optimization na ginagawa natin before Mm. dahil may Mm. AI na. Like, let's say, kahit sa topic ideation na lang muna, umaabot tayo minsan ng mga 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour para makapag-generate ng siguro 10 articles, Mm. makapag-isip. Ngayon, in 3 minutes, kaya mo nang gumawa nun, basta Mm. tama lang yung prompting mo. So, ang sinasabi ko dito, pinapantay ni Google kung ano ba yung kakayanan ng mga Mm. SEO. Kahit hindi naman talaga to correlated, pero parang ayun yung nakikita ko na Mm. pinapantay niya na madali na ngayon mag-SEO, oo, Mm. pero gawin nating mas mahirap para hindi lang puro SEO yung gagawin nyo. Kailangan Mm. mag-omni-channel kayo katulad ng sinabi Mm. mo, or mag-aral tayo ng mga ibang skills. Kaya ngayon siguro nakikita kong potential PPC, yung ads, baka magkaroon to ng ng advantage sa future Mm. kapag naglagay na ng mga new sections or new features si Google dyan. Mm. Kasi continuously naman yan updating. So kung ano yung nakikita natin ngayon, hindi yan yung sa after 2 years or 3 years, no? Nakadepende Mm. pa rin yun sa mga users kung paano ba nila ginagamit to, gaano kadami yung gumagamit pa rin ng traditional Yan. Mm. search Mm. versus doon sa mga bagong gumagamit ngayon. So, syempre si Google is a business company, so alam niya yan, mas tinitignan niya kung ano yung mas kikita siya. So, Mm. dun pa rin tayo, mag-a-adjust pa rin tayo based doon. Sige, dagdag lang ako dun sa mga ano, yung makakaapekto sa SEO strategies. I saw a post, parang Mm. ano, sa local SEO parang ano pa rin eh. Oo. Medyo okay pa rin siya na ano na niche. So sa local SEO kasi pinupull out niya pa rin yung data from local pack Ayan. sa GMB. Oh, so okay pa rin siya tingin ko. Sang-ayon ako dun sa kanya. Tsaka sa mga Mm. citations daw, Yan, kumukuha oo. din. Ang galing eh, no? Pero ano, tawag dito, speaking of yung napapadali, sir, yung trabaho natin as an SEO. So, Mm. napapansin ko kasi, hindi naman napapansin nyo rin to for sure. Ang dali nang gumawa ng article, 'di ba? Mm. So, nakikita natin na puro, hindi ko naman sinasabing lahat, pero mostly lang nakikita ko ngayon na ipoproduce ng mga, halimbawa, mga SME, mga small medium sized enterprises na mga blogs, mostly basura. Sorry to say hindi lahat, hindi lahat. Mm. Pero nakikita ko kasi madali yung ginagawa eh. Like pwede kayo mag-publish ng napakadaming ano eh. In bulk. Oo, in bulk. Tapos i-ano nyo lang. Halimbawa, sige, sabihin natin na hindi pala pwede yung mag-publish ka agad ng 1,000 in a day. Di hati-hatiin ko lang ng konti-konti. So, pero basura pa rin yung nilalabas nyo. So, in short, ang gusto ko lang sabihin is, nagiging overcrowded na ng ano, tawag dito, ng basura yung Mm. World Wide Web. And siguro isa rin to sa step, isa Mm. to sa step na ginagawa ni Google. Yun nga, sabi ni Sir, para i-level yung playing field
Tama. ng lahat, hindi lang sa SEO, may yung content writer ganyan. Kaya ang isa rin sa mga nakikita ko dito is wala na talagang parang pwesto yung number one. Hindi ko alam kung tama ako, correct me if I'm wrong, and this is an opinionated view. Yung mga affiliate marketing, Mm-mm. mahihirapan talaga sila dito. Tapos yung mga publication websites, na publication lang talaga, wala talagang real branding. I mean, Oo. real business sa likod. So, isa yun sa mga medyo maapektuhan ng sobra nitong tawag dito, AI mode. Tama, And tama. it gives me Mm. the chills. Tama yan. So, totoo. Oo. Ano ko na rin, nakikita ko na rin yung mga data na related dyan Mm-mm. and nagkakaroon na talaga ng changes. So, Mm-mm. nag-start to talaga nung lumabas yung si OpenAI. Ang daming update na nangyari na doon Mm-mm. papunta for sure. Whew. Yung sa content siguro sa strategy sa content on content creation. Alam ko hindi ko alam kung paano niya na-detect yung AI. I mean, kapag gumamit ka ng AI kasi ako inaamin ko naman gumagamit kami ng AI sa team ko for creating content. Pero may may parang net na tagasalo sa likod like proofreading, fact checking, ganyan. Ginagawa naman namin 'yon. Pero this time siguro dapat mas maging ang tawag dito, original dun sa content na gagawin mo. Ang hirap nito kahit na kasi yung AI nagre-rehash lang naman yan ng mga meron na sa 'di ba sa mga database like meron na dito, meron na sa World Wide Web. So paano mo yung ngayon ha-harnessin yung power ni AI to create a new kind of article content, 'di ba? So wala lang. Na Mm-mm. lang, padadaanan siguro natin to later on pero Ah, ayun nga, bigay sa tayo mga ng mga strategies yan, mamaya. yan, yan. Maganda, maganda. Anyway, moving on. Sir, sa tingin mo, sir, baba, organic traffic dahil sa AI-generated summaries. Sa ngayon talagang bumababa na yung mga organic Mm, traffic, no? Lalo na mm, dun, eto napansin ko dun sa mga handle ko na website na puro informational yung sinusulat. Like mm, dun talaga sila kumukuha ng big chunk of traffic. traffic Mm, sa mm, organic. Pero doon, kabaliktaran naman, hindi naman naapektuhan yung mga transactional na keywords. Yung mm, talaga mm, nagpapasok ng pera. Ang nangyari dito sa aming mga clients, instead na before, medyo heavy yung priority or primary metrics pa namin yung traffic. Ngayon, ang ginagawa na namin is mostly conversion priority. Hindi, mm, medyo nire-report pa rin, oo, pero konti na lang yung time na ini-spend namin to kung ano yung mga traffic na bumaba, ano yung mga pages mm, na kailangan na i-refresh. mm, So, as long as yung article related doon sa product or service nyo, for me, mas okay siya na i-prioritize nyo palagi. Lalo mm, na yung mga bottom of the funnel na keywords na talagang may potential magbigay ng conversion sa client nyo. mm, Mas mm. mag-focus kayo doon. So, ayan, nakita ko na talaga sa data, 20% siguro ng organic traffic yung bumaba Laki. kung year over year yung pag-uusapan, no? Mm, Pero as long as sinasabi mo at transparent ka dun sa client, maiintindihan nila kung ano yung nangyayari. Kasi hindi naman natin hawak yan na mm. nagbabago yung behavior, nagbabago yung search engine. Importante pa rin is ginaguide natin sila kung Yan, ano ba yung educate. mga Mm, bagong kailangan nilang malaman. Like mm, yung KAI mode nga na to. So ayan, may mga makukuha kayong strategies dito or additional information na pwede nyong i-share sa client nyo. mm. So, sir, nakikita ko dito na yung dating funnel na, 'di ba dati, marketing funnel, Mhm, mhm. parang babaliktad na siya. Magiging siya. Inisip ko Magiging lang, pyramid. magiging pyramid siya, kasi doon tayo Ah, magfo-focus ngayon sa taas eh. Like mm, yung bottom of the funnel yung magiging yung anong tawag dito, ready to buy mm, na mm, mga so parang ganun na yung mangyayari no, babaliktad yung funnel and oh, focus tayo dun sa mga money making pages. And mm, siguro isa sa mga shift nitong na ginagawa ko rin sa ibibigay ko na rin yung i-explore ko na to na ginagawa ko ngayon sa team is to do product-led SEO. Siguro mas magandang mabasa niyo yung book or magkaroon kayo ng idea kung tungkol saan yung product-led SEO. Kasi ngayon, dapat doon ka na nagpo-focus eh. Yung pag sinabi kong product, yung halimbawa, services. So, services yung product nung nung client mo. So, doon ka dapat nagpo-focus. Yung sinabi nga ni sir, dapat mag-focus ka doon sa mga BOFU or bottom of the funnel. Gawa ka ng mga kunyari, SAS yung yung tawag dito, yung client mo, 'di ba? Yung mga features nung nung tawag dito, nung sa SAS client mo, yun pwede mong sulatan baka wala pa doon sa baka wala pa doon sa website. So, ayun. And yung sa organic traffic, sir, gusto ko rin itanong sa iyo, sir. So, ngayon ba, hindi ka na dapat nagpo-focus sa yung sa rankings? Like, kasi dapat metrics yun for sure ng mga ng clients natin na dapat
mataas ako sa gantong keyword. So, kailangan mo na siyang i-explain ngayon, no, na ganito na yung magiging ano natin, parang KPI natin. Madaming mababago kapag ka gantong, tsaka madami silang tanong for sure kapag ka nagharap kayo for, halimbawa, EOM, ito malapit na yung end of month reporting. 'Di ba? Kapag bumagsak yung traffic nila, so mabibigyan mo ba ako sir ng ano, parang tip lang Mm-mm. kung paano ko to kunyari haharapin, paano ko haharapin yung galit na ano, na Well, ever since naman kami, nagpo-focus talaga kami sa mga high conversion keyword or yung mga Mm. bottom of the funnel. So, nire-report na talaga namin yan before. Mm. Kaya yung sa traffic and yung Mm. sa conversion data, nandun na. Mm. So, kapag napapansin ng client na bumababa yung ganito, ganyan, lagi lang namin sinasabi na it's not related to your ranking or position. Talagang Mm. nagbabago lang yung search. Nandun ka pa rin naman sa rank number kung ilan. Kaya Mm. lang, hindi lang nakiklik kasi nga nagkaroon na ng AI overview. So the Mm. next topic lagi sa ganitong issue is yung kung paano naman magpaparank sa Yan. AI overview. So Mm. ngayon, dapat meron kang naka-ready na strategy, no, na Yan. gagawin. Even though Which hindi ka pa sure, mm. pwede mong i-suggest sa kanila like strategy to Yes. trust to test. Which leads us to the second question, sir. Paano, sir, tingin mo, bigay tayo ng tips sa kanila. Paano Ah, i-optimize yung content para sa AI mode at AI overviews? So, dalawa to okay. AI mode tsaka AI overviews. Sige. Mm. Okay. Sige, dun muna tayo sa AI overview since wala pa naman yung AI mode dito sa atin, no? Nandito pa lang Mm. tayo. Mm. Mas mapaghahandaan natin yan. So, Mm. para sa akin, kapag gusto mong mag-rank sa AI overview, dapat meron ka talagang branding na. Yan. Hindi Mm. yung, kumbaga, pag bago ka lang, medyo wag mo munang isipin na mag-rank ka sa AI overview. Ang isipin mo is magparami muna ng mga brand. So, brand awareness. So, Mentions. nandyan pa rin yung target ng mga top of the funnel, no, Mm. na gusto mong isulat articles. Kasi hindi lang naman sa search engine yan sinesearch. Pwedeng sa Mm. Facebook, sinesearch din yan. So, Yan. Mm. ugaliin nyo na pag may bago kayong article, i-share nyo yan sa Facebook para kayo pa rin yung lalabas kapag nag-share Mm. sila sa ibang channel. So, ganun na rin. Mm. Pwede nyo i-convert yung itong article na to into YouTube kasi meron ding mga nagsisearch doon ng mga top of the funnel Mm. for information and for mga actionable keywords, no? So, ngayon, kung ang website nyo naman ay sa tingin nyo kaya niyang mag-rank sa AI overview, so paano nyo gagawin yon? Tignan nyo muna yung competition. Tignan nyo kung pang ilan yung ranking nyo dun sa keyword na may AI overview. Kapag nandun ka sa top to siguro mga 5 or 8, ayan, may chance ka na ma-overtake yung AI overview kapag tama yung optimization na gagawin mo. So, ganito Mm. yung optimization na pwede kong masabi sa inyo. Number one, pinaka-easy is to check kung ano ba yung content na nilalabas ni AI overview Mm. doon Yan. sa keyword na yon. So, Mm. make sure nyo lang na kasama to doon sa article na sinulat nyo or sa page na sinulat nyo. Plus, mag-add kayo ng additional na mga information na wala doon sa competitor. So, yun yung Mm. magbibigay sa inyo ng edge para mag-rank sa AI overview. Ito yung mga keywords na nagra-rank na kayo sa to position. Mm. So, try nyo yan. And then, another one is to format your content na yung tipong madali siyang basahin. Hindi yung wall of text lang siya. Merong key Mm. takeaways ka dyan, may table of contents ka dyan, may mga original image ka. Kahit AI na generated yan, basta kumbaga inedit nyo na pasok dun sa topic. Plus, nag-a-add kayo ng mga expert insights or opinion. So, Mm. madaming way. Nandyan yung Haro. Bumalik na yung Haro. Pwede kayo mag-add ng mga answers dun from reporters or Mm. pwede kayong mag-interview ng mga customers ninyo. Ilagay nyo dun sa parang customer testimonial dun sa article. Pwede rin yan para magkaroon kayo ng unique. Bukod pa dun sa mga sa mga statistics na i-add nyo. Yung statistics, pwede na to sa deep research. Nagagawa na yan. Pero kung kaya nyong factual check, mas maganda para mas unique yung mailagay nyo dun sa article. And then, Mm. ang pinakahuli para sa akin is mag-focus na kayo sa mga task-based keyword. Kasi yan yung madalas na may AI overview. So, ano yung mga task-based keyword? Ito yung mga actionable queries katulad ng mga how to clean your aircon. Ganon. Kung ang nasa targeting ka ng air conditioning or HVAC, pwedeng ganon. Yung iba kasi mga nagdi-DIY, pero it doesn't mean na kumbaga kaya nilang gawin yon. Nagsisearch Mm. lang sila, pero may potential pa rin na mag-market ka sa kanila. So, yan. Baka sabihin nyo naman, tinuturuan natin silang mag-repair ng sarili nila. Mm. So, hindi ganun yung thinking. Sa marketing,
Basta makita yung brand mo into a blog, into a YouTube, maganda pa rin yung para sa inyo. Mm-mm. Okay? So, yun yung Mada- simple strategies na pwede natin gawin. Hindi lang simple yun, madami-dami na yun, sir. Nice, nice. Ako siguro yung tulad ng sinabi mo kanina sir na tinatrack niyo 'di ba yung mga conversion sa ano. May lumalabas ngayon na hindi ko alam kung trend siya or dati na siyang ginagawa. Parang hybrid ng content. Like pag pagsasamahin mo sa isang blog, 'di ba? Kanina sinabi mo kung nag-search ka ng keyword na tina-target mo. So, yung search intent hinahanap mo. So, nakita mo is blog siya. Yung iba ang Mm, ginagawa is possible nyo tong gawin ha. Ito tinatry ko na to nag-A/B testing na ako dito. Pwede niyong gawin is parang hybrid siya. mm, Like yung ano nyo, yung tawag dito yung content nyo, may somewhat call to action na talaga papunta dun mm, sa ano. Hindi lang call to action pati yung mga buttons. 'Di ba? Kasi part na ng ng part na hindi ko alam kung part na ng ranking factor ba yung UI UX ng isang blog. mm. Pero at Part least pa rin siya. part pa rin, 'di ba? So yun, pwede nyo kasi is sa mata, hindi siya yung masakit na sinasabi niya ng wall of text. Like merong parang pattern interrupt na ilalagay kayo na parang basta related halimbawa kunyari related yung call to action nyo dun sa particular na tawag dito vlog na meron kayo yung alam ko ginagawa na to ng iba pero mas maganda siyang tawag dito gawin ngayon parang gagawa ng hybrid page na semi vlog semi landing page na ma-redirect mo sila papunta dun sa sa tawag dito landing page or money page na hawak nyo. Yeah, tinatry ko na siyang gawin ngayon and wala pa akong data to back this up pero lalagyan ko siya ng tawag dito, yung tracker para malaman ko kung may magki-click ba dun sa button or Mm, whatnot. Pero dun sa isang ko dati, sa isang project ko, ang ginawa ko naman is naglagay lang ako ng mga banners. Kasi meron sa siya brake repair company. Tapos kunyari ang topic ko is how to ganyan, kunyari how to replace a brake pad. Hindi ko alam may titingnan lang ako kung kami pa rin yung number one doon. Or sila pala, hindi na pala ako kasama doon. How to... Wait lang, titingnan ko lang. So, hindi na kami yung number one. But anyway, tawag dito, ang ginawa ko doon is naglagay ako ng mga banners sa ilalim. Baka kasi yung nag-search nung sinabi mo nga sir ng DIY, di ba? Nag-search ng DIY, ayaw naman niya talaga. Kasi nung pinakita mo yung DIY, ang hirap pala. Mahirap pala. Oh, mahirap pala. So, pag Yun nakita din niya yan. pag nakita niya yung banner na yon na may 20% off tapos Siya na nga lang. mahirap. Ako na nga lang. Siya na nga lang yung papagawin niya. So, di ba? Mga simple lang yun. Simple, simple tweaks lang na pwede nyo rin gawin sa content nyo. Sana maklik muna bago siya magawa. And may follow-up question pala ako, sir, about dito sa sa content. Valuable pa rin ba yung tinatawag nilang tawag dito? Hindi topic domination yan eh. Ano ba tawag dito, sir? Topical Nakalimutan ko. authority. Topical authority, yan. Valuable pa rin ba siya in this era of Ah, AI mode? Mm-mm. gusto ko nga to sabihin kanina nung binanggit mo yung about dun sa funnel na Mm, pyramid. mm, So, mm, kung for me, in short answer, valuable pa rin yung topical mm, authority. mm, Napaka-laking factor pa rin yan sa pag-rank. So, mm. ang reason behind this is that hindi ka naman mag-rank dun sa topic na yun kung hindi ka gagawa ng mga top of the funnel or Yan. hindi mo na-targetin yung mga Oo. LSI. So, Mm, even though hindi ka nag-rank sa AI overview for them, still gives Google signal na, okay, you're creating content about this. mm. Let's say, meron kang 10 topic about aircon cleaning. Tapos, hindi ka niya pwedeng i-neglect na Yan. ikaw talaga yung dito, authority Mm, dito. So, kung gusto nyo na ganun pa rin, kumbaga strategy na gawin nyo, okay pa rin naman yan. Magpo-focus nga lang tayo sa pag-optimize din ng mga bottom of the funnel. So, pero Isasabay mo. Mm. wag nating iiwan yung pag-build ng topical authority kasi importante pa rin yan sa ranking. Yes. Habang nagbi-build kayo ng topical authority, huwag niyo makalimutan mag-internal link ka. Kasi baka gumawa lang kayo gumawa ng content tas di nyo, I mean, hindi lang basta-basta internal link, yung kumbaga hindi lang dun sa landing pages na hawak nyo, pati dun sa mga blog na connected sa kanya, you can do siloing of blogs na may same topic and clusters. So, search nyo na lang yun. Pwede nyong gawin yun. And yung sa sinabi rin ni Sir Gab, dagdag ko lang Sir Gab, yung sa yung pag-share din sa mga, kunyari sa Facebook, ganyan. May certain industries kasi na may, lalo na kapag alam nyo yung ICP nyo, yung customer profile nyo. Halimbawa, kitchen remodeling. So, usually ng mga nasa kitchen remodeling, nasa Pinterest sila. Kasi gusto nila, di ba, usually din yung mga pins Tama. ng mga, tawag dito, bawa kung paano nila makikita yung So, pwede kayo mag-post din kayo sa Facebook pero mag-post din kayo dun sa mga lugar na kung saan
lugar, mali pala lugar. Hindi, sa social medias na alam yung andun yung mga kliyente nyo, 'di ba? Tama. Halimbawa ako, brake repair yung ano ko, tapos magpo-post ako sa Pinterest, edi alam mo 'yon, wala. So, ang pupuntahan ko ngayon is more on Yelp. Sa Yelp, pwede ako mag-post doon. Mm. So, alamin nyo, ICP nyo, importante. Pero, yun nga, be omnipresent na sa ngayon, lalo na sa mga content na meron kayo. Yun lang. Ay, baka may dadagdag ka pa, sir? I think okay na tayo Okay sa na dun? mga strategies. Alright. Moving forward, sir. Paano kaya, sir, makaka-apekto yung AI mode sa, yan, user behavior? Kasi kanina sabi mo, kung nagbabago, kung may pipindot ba nun or, di ba, kung nagbago na ba yung search Mm. ng tao. Ito, sir, paano kaya tingin nyo makaka-apekto itong dagdag na features ni Ah. Google sa SERP? Ito sa AI mode na talaga nakafocus na. Pero mahirap siyang sabihin sa ngayon kung paano ba mag-change yung user behavior. Kasi nasa trial period pa rin sila. So hindi pa rin Mm-mm. natin alam kung ano yung mga pwede. Pero ang nakikita ko lang is that instead of us, katulad natin pag nagsa-search, di ba, pag AI overview, kahit sa AI overview lang, usually, kapag nakikita tayo ng mga sentences na sinoshow si Google, hindi naman tayo nagtitiwala agad eh. 'Di ba? Mm-mm. Kumbaga Mm-mm. tinitignan muna natin talaga kung saan ba yung source na yon. And i-click Mm-mm. pa natin yon para makita natin yung highlighted na parang purple. Mm. Tapos, Oo. additional information sa baba. So, ganun tayo mag-search. Baka ang maging behavior na sa future, since hindi na tayo masasanay sa pag-click na yan, additional questions yung gagawin natin instead of double-checking yung Mm. link, 'di ba? Mm-mm. Pero kung ilalagay naman ni Google yung link din doon sa AI mode, like kunyari may sentence na kinuha siya sa isang blog, tapos Mm-mm. nakalagay pa rin doon yung source and yung blog, Oo, most may probably ako, citation. kiklik ko pa rin yun eh. Mm. Para Gusto mo sa akin magbasa ah. pa eh. Oo, gusto mo Oo. magbasa pa eh. Oo. Gusto ko pa magbasa about doon. Pero kung meron akong additional like hindi ganito kaganda yung nilitaw, baka yun, mag-search ako ng another mas specific na query, no? Mm-mm. Para doon. So, ayun no, magiging isa sa mga challenge sa atin ng mga content creator. Mamaya, i-touch pa natin yung topic na yun. Mm-mm. Yeah. Ako, sir, iniisip ko kasi ako madalas ako gumagamit ng alam mo yung Google Home, like hey Google ganun. Okay. So ayan, nag-ano nga siya, naghahanap siya ng ngayon. Inaano niya yung Mm. boses ko. So Nagsisearch. voice search. Oh, so iniisip ko if this particular thing na AI mode is gagawin nila parang i-connect nila sa voice search. Oo. Napaka-powerful nito. Perfect siya doon. Oh. I Oo, think perfect siya napaka-powerful. feature. Ayun, narinig mo ba? Naghahanap ko siya. So, yan, isa sa mga nakikita ko na soon siguro kasi patamad na ng patamad yung tao. Well, mangyayari tong voice search na to. Parang si Iron Man na lang yan, tsaka si Yeah, Jarvis. yung Jarvis. Oo, magiging Jarvis na. Grabe, no? Grabe yung future talaga na. And in 2 years from now, hindi ko alam kung. Woo! Anyway, yun lang naman is opinion lang naman. And di naman yan, di natin alam kung Hindi mangyayari yan ba. fact. Oo, Pwedeng di yan fact. magbago yan. Pwedeng magbago. Maraming factors yung titignan for sure. Sir, tingin mo sir, ano yung mga challenges na yung haharapin na yung mga ng mga content creators katulad mo? Sa bagong Sa ano lang, What happened, Bel? hindi naman mahirap. Maging cloud Hmm. chaser ka lang talaga. Hindi, Piggyback ka sa ano? sa traditional na like yung content marketing na ginagawa natin, I think medyo malaki din yung changes no na Yes. ginagawa natin. Instead na like puro keyword ano lang tayo base tapos topic suggestion dun sa keyword na yun, baka mag-iba na. Pupuro ano na rin tayo. Yung parang titignan na rin natin yung mga summary ni AI kung ano ba yung nilalabas doon, ano yung intent, ano yung mas i-improve pa natin para masama tayo doon. So, yun yung mga challenges na nakikita ko. Siyempre, hindi na rin agad tayo makikita kapag nag-post tayo ng blog. Di ba meron akong case studies na pinopost before na, let's say, 2 to 3 months, nagra-rank na yung mga pages, ganun. Baka bumaba na yung chance na mag-rank ka or makita ka or maklik ka ng mga users. So, kailangan mo mag-add ng additional steps or strategies sa ginagawa mo. Katulad nga ng pag-tap sa ibang channels na sinasuggest natin. Or hahaluan mo na siya ng konting PPC. Kasi nagpo-focus si Google ngayon doon sa pag-a-add ng AI sponsored tapos pag-shopping listing. Napapansin ko to doon sa mga e-commerce na in-optimize ko. Pababa ng pababa yung ranking niya.
pero hindi naman talaga siya bumababa yung ranking. Ang nangyayari lang, nagkakaroon ng additional section for ad listings, for Tutulak. shopping, for AI overview, Oo. tapos for local map. Tapos siya na yung number one, nasa pang ano na siya. Siguro Mm. pang fifth position yung itsura. Kaya Ganon. nga eh. So Napupush hindi pa rin talaga eh. makiklik. Hindi ka pa rin Mm. talaga makiklik. Ayan. Hirap. Tapos kailangan mas ano din, valuable content yung ilalagay natin syempre. Nandyan Mm. pa rin yung EEAT na lagi nating isipin. Mas gusto pa rin ni Google yung expert yung nagsulat, yung may authority talaga. So yung kung tatanungin mo ako kung valuable pa ba yung link building, I think sa AI mode mas lalong magiging kailangan ng link building. Mm. Dahil kailangan strong website ka para masama ka doon eh. Kung hindi ka Mm. magli-link building at maganda lang yung content mo, baka hindi ka rin ilagay ni Google doon. Yeah. So, ayan yung Mm. mga challenges na kita ko. Mm. At eto pa, katulad mo, natatakot ka na baka hindi na tayo kailanganin sa future, yung SEO. Mm. Pero I don't think na darating tayo sa point na yun anytime soon. Baka mas Mm. lalo pa dumami yung natin, demand. Kaya lang, Mm. medyo nag-iba nga lang yung strategy na kailangan. So, yung mga basic knowledge na alam natin, siguro dapat i-improve pa natin at damihan pa natin ng learnings, no? Strategy. Kaya madami namang mga SEO experts online sa LinkedIn na nagpo-post like every Mm. minutes, every hour, kung ano man yung gawing changes ni Google, meron na agad silang sagot doon or Mm. meron na silang counter Katutok eh. No? actions. Mm. Oo, so yun talaga kailangan lang nakasubaybay ka rin para hindi ka mapag-iwanan. Isa sa mga nakikita kong pinaka-optimal na gawin ng kahit na sinong content creator is to do video talaga. Kasi yung vlog medyo madali na Video, siyang gawin ngayon correct. eh. Mas okay talaga yung video, no? Tapos i-mix mo na lang siya kasi yung video pwede mo nang hati-hatiin sa madaming madaming verticals. So, yun siguro, video number one sa Japan. Anyway, next question natin. Sir, sa tingin mo, last question na pala to, sir. Sa tingin mo, sir, yung may binabanggit mo na siya kanina eh. Pero ano sir yung magiging tingin mo ng future ng SEO sa panahon ng AI mode at generative search? Yan. Ganda to. Okay. So, ayan, sabi nga ni Thanos, si Thanos naman yung magiging reference natin. Ano yun? I am inevitable. So, parang ganun din si AI mode. Inevitable yan. Diyan talaga papunta lahat ng updates na ginagawa ni Google. Pero ang ganda ng sinabi mo kanina na potentially maging converted siya into voice search kasi yun naman talaga nakikita natin, ini-envision natin sa future, diba? Yeah. So, sa ngayon, I can confidently say na SEO will not die, no? Mag-e-evolve pa rin talaga. Napaka-cliche. Pero mag-e-evolve yan. Mula noong 2016, 2013, SEO is dead na daw. Pero nag-e-evolve pa lang ng nag-e-evolve. Ngayon, mas malaki yung evolution niya. Kumbaga para siyang si, Charizard na siguro. Ganun. Hindi si Charmander. Mas magiging aligned na yung mga content natin based sa user experience kaysa sa mga kung ano lang yung sinesearch, no? So, nasa top of the mind siguro natin yan. And eto, iwan ko na lang sa kanila. Kung dati is content is king, 'di ba? Laging sinasabi content is king. Ngayon baka authority and trust pinaka-king. Kasi yan yung kailangan mong i-build and mahirap ito kapag hindi mo alam kung ano yung strategy na gagawin mo. From the beginning pa lang that alam mo na ang goal mo is mag-build ng brand authority and trust sa mga tao. Yan. So, yan. Give din ako ng opinion. Medyo nag-iisip-isip ako eh. Pero, yung SEO tingin ko, I mean, sinasabi mo sir kanina na SEO is not dead, no? Pero, ang opinion ko naman dito, magbabago siya ng pangalan. Tingin ko magiging pangalan niya na is growth marketer. Alam ko may mga ganun ang lumalabas eh. Pero tingin ko, doon na papunta tayo doon. Hindi lang dapat more on search engine optimization yung iniisip natin. Like, magiging parang full stack, hindi pa full stack, pero parang nasa growth side na tayo ng mga bagay-bagay. Like, na tayo eh. Lalabas na tayo dun sa comfort zone natin na Google eh. Kumbaga, soon. Hindi ko pa naman naiisip na ganun. Pero, yun nga, mag-e-evolve pa ng bukod sa Charizard, siguro may next level pa. So, mga legendary. Legendary na. Iba na parang big boss na yung lalabas dito. Tapos, tingin ko rin dito kasi kanina, parang second level parang yung voice na naiisip ko eh, na yung AI mode is gagamitin din sa voice. Paano sir pag yung AI mode is kinonvert na rin into robotics? Diba? Yung sa isip na lang, no? Yun na. Yung ginagawa ni Elon Musk.
yung Oo, pwede. neural Baka, link. Oh. malay mo, i-connect nila dun yun, di ba, sa Yun ang future. mga ewan ko. So, Grabe. So, kahit yung mga personal, yung mga, person with disability, Mm-mm. ano na rin sila, makaka-contribute na sa community kapag ganun ang nangyari. Yeah. Nasa ano na lang tayo, no? Yung utak natin nasa server na lahat. Nasa Mm. cloud na lahat, no? Grabe, nakakatakot naman yun. Pero yun nga, yun, wear your digital marketing hat from here on. And kasi talagang, I mean, hindi namatay eh. Yung evolution niya, ang dami na rin eh. AIO, ano pa ba yung iba, sir? Ang dami eh. Nakita ko sa GEO, GEO, GRO, yan. Hindi, wala ganun. May ganun hindi, ba? Ganun? growth rate optimization. GRO. GRO, let's go. De, yun, madami. Nag-evolve na talaga siya ng sobrang dami. I mean, nanganak ng sobrang dami. So, just be prepared. And yun nga yung sabi ni Sir Gab, tawag dito, knowledge transfer. I-educate nyo yung client nyo. Especially now. Kasi in this era, itong panahon ng AI, dito na masasala kung sino yung strong na SEO. Kumbaga, ano ba yan? Gaano kalakas yung taijutsu mo? Kung gaano kalakas yung kung fu mo sa SEO. 'Di ba? Kasi more on strategy na to eh. Strategy, tawag dito, era. Kailangan strategic ka sa mga gagawin mo from here on. Hindi lang yung mga natutunan natin, I mean, couple of years ago na ito lang yung gagawin natin. Hindi. Kailangan mo na mag-experiment din sa sarili mo kasi we are all clueless sa future. 'Di ba? Kailangan mag-experiment ka na rin sa sarili mo. Kasi mamaya, sinasabi nilang ganito, okay dun sa campaign nila, pero sa'yo hindi. 'Di ba? Mm. Meron ding okay sa campaign mo, sa kanila hindi. So, yun, just be curious on things and if may kakayanan kang mag-experiment, do so, Yan. 'di ba? Yan ang the best na ngayon, way Mm. na since nasa tayo mga bagong era, talagang Mm. yung testing ang the best approach na gagawin. Yan. Kasi pagka Mm. nakita mo yung pinaka best way for optimization sa AI mode saka sa generative AI, edi ikaw na yung magiging next Matt DGT siguro, ganun. Yan. Oh. Makuha mo yung kiliti ng AI, no? May kiliti Oo. pa lang AI. So, yun lang. Thank you, sir. Ang daming insights na makukuha yung mga makikinig sa atin. Pero meron ka ba, sir, gustong i-plug or may mga webinars ka, etc.? Yeah, weekly Mm. webinar I have dun sa Yan, nice. SEO's workout para sa mga students. Usually 1 hour webinar in every Sunday, no? Nag-a-add Yan. tayo ng mga Mm-mm. new strategies para na rin hindi maging obsolete yung mga knowledge ng ating mga students sa Mm-mm. sa learnings kasi ang bilis Mm-mm. magbago ng mga changes sa Google. So kailangan din natin mag-adapt. Yan. Sir, saan ka nila ma-follow or saan nila makikita yung mga posting mo about the webinar? Punta lang sila sa seoworkout.com o kaya sa page or sa group. Mm-mm. Lagi ako nagpo-post. Tapos meron tayong mga bagong episode na abangan sila katulad nito sa ating Nice. SEO kwentuhan. So yan, hopefully makapag-upload na ulit tayo every week. Yan, babalik na. Balik alindog. So, yun, Ah, follow us sa Facebook, YouTube, tsaka sa Spotify, SEO Kwentuhan, and dun sa, namin, sa website namin, seokwentuhan.com. So, yun. Thank you, guys. Peace out. thank you. Bye-bye. Bye-bye.